So, asset allocation. So, itong asset allocation is kung may investment kayo. Kung yung pera nyo ba, nakalagay lang sa isang investment. O, yun. Kaya nga yung mga matatalino at experience sa negosyante o yung maraming pera, ini-invest sila kung saan, marami silang pinag-i-investa ng pera. Kasi, pagka hindi nag-work yung nag-fail yung isa, meron pa silang isang pagkukuha na ng pera. Meron pa silang isang money source. Di ba? Kaya may mga tao na maraming investment lalo na sa business dahil inaano nila yung asset allocation. Kasi pag isa lang, pag nag-fail yun, wala na. Lahat ng pera mo kasamang mawawala yung portfolio. Yung portfolio mo, meaning your money. Kapag nag-fail yung negosyo, kasama dun yung pera mo. So, yun yung asset allocation. Kung yung pera mo ba is nakalagay lang ba sa isang investment o sa multiple investment, isa yan. Pag meron kayong pera at nag-i-invest kayo, yun ba in-invest nyo, kung in-invest nyo saan, in-invest nyo ba sa bangko, in-invest nyo sa negosyo. Kasi sa buhay, dalawa lang naman ang titingnan natin na personal na financial ratio, yung emergency fund ratio, tsaka yung piggy bank ratio. Tatlo pala, pati personal liquidity ratio. Kasi yung emergency fund ratio is, mabubuhay ka ba dun sa emergency fund na meron ka? Yung cost of living mo ba is can be sustained by your emergency fund, yung naitatabi mong bigla. Kasi may mga taong nagtaan ng emergency fund di ba? Pero kung hindi mo dadagdagan yung emergency fund mo, walang mangyayari. Ganon din pagka yung personal liquidity ratio mo, paano kung meron kang pagkakagastusan, di ba? So, yung mga sinabi kong una, ang puntos, ang pinaka nun is yung assets mo is magbibigay ba ng enough money sa'yo kapag ka nangailangan na. Yun yung asset allocation. O baka yung asset allocation, yun ang nagpaparami ng emergency fund ratio mo o ng emergency fund mo, yung personal liquidity ratio mo o yung personal liquidity mo, and then yung piggy bank ratio mo. Yun ang nagpapataas doon yung asset allocation mo. So, yun yung mga importanteng aside from dun sa usual na money indicators na pang business na yung iba, ito pang personal. Yung personal liquidity, yung piggy bank ratio, emergency fund, at saka yung asset allocation. Kasi may mga tao naman, may mga empleyado naman na yung malaking kinikita nila is ini-invest nila. So, doon pumapasok yung asset allocation. So, yun lang po.